Bakit si mama umalis para sa ibang pamilya samantalang ako naiwan dito, nag-iisa? Willing na willing si mama na ipagpalit ako sa pera, samantalang ako dito nag-iisa. Yung level ng mindset is magkaiba. OFW minsan, they are thinking na sila lang yung nagsakripisyo. Without knowing na yung anak nila, yung pag-alis nila, sakripisyo rin yun para sa anak nila. 'Di ba? Kasi kapag ang tao, both side na nagmamahalan, pag umalis ba yung isa, siya lang ba yung nasasaktan? Hindi po. Siya lang ba yung nagsasakripisyo? Hindi po. Siya lang ba yung nahihirapan? Hindi po. Siya lang ba yung may karapatan na magsabi na nagsakripisyo ako? Hindi po. It is because this child, itong naiwan na to, maniwala kayo. Kung ano yung nararamdaman ninyo, maybe sabihin niya mas masakit sa nanay, masakit sa tayo, yes, but both side nahihirapan. Both side nasasaktan. Both side nagsasakripisyo. And that's the time na may level ng pain eh. Kaya hindi ko din minsan masisisi na may nagre-rebelde. It is because ito yung kayo as parent na umalis. Yung utak ninyo, fully grown na siya. Matured na siya. That's why nga, you take your responsibility na umalis para lang may ma-provide sa pamilya. And it's a good thing. Kaso, ito ang problema. Kinukumpare natin yung maturity ng utak natin na bilang matanda doon sa utak ng bata. Na ako lang yung nagsakripisyo, ako lang yung ganito. But in reality, pag alis mo pa lang, broken na tong anak mo. Nahihirapan din tong anak mo. Totoo lang, nasasaktan din tong anak mo. At ang pinakamasakit sa lahat, ikaw na nasaktan, fully grown ka, may dahilan ka. Pero yung anak mo na umalis ka, masyado pang bata, hindi pa maintindihan kung bakit. At ngayon sasabihin yung bakit sila nagre-rebelde. Kasi hindi nila alam paano i-regulate yung sarili nila. Because they are not what? Fully matured na maintindihan. Bakit si mama umalis para sa ibang pamilya samantalang ako naiwan dito, nag-iisa? Willing na willing si mama na ipagpalit ako sa pera, samantalang ako dito nag-iisa. Yung level ng mindset is magkaiba. Kaya nga please, huwag niyong sabihin na ako lang yung nagsakripisyo. Yes, nagsasakripisyo kayo. Pero ang totoo po, yung mga taong iniwan ninyo, nagsakripisyo rin. Yung taong na iniwan ninyo, nahihirapan din. Ikaw na sabi mo nahihirapan ka, nalulungkot ka, kung ano yung nararamdaman mo, yun din ang nararamdaman ng naiwan. Minsan hindi ko mablame yung bata kung bakit sila may sama ng loob sa inyo pag iniwan nyo sila. Because the level of maturity in terms of mindset, magkaiba. Ikaw umalis ka kasi may rason ka para makatapos siya. Siya, iniwan mo na ikaw lang yung kinakapitan niya. Ano yung iisipin niya? Yung pinaka-importanting tao, pinakamahal ko, pinakamahalaga sa akin, iniwan ako. They are not thinking na, okay, siguro pag iniwan mo, 20, 15. Pero paano pag iniwan mo, 8, 7, 5, 4, 3? At ang masakit pa, yung hindi ka kilala bilang ina. Kasi sanggol pa lang, iniwan mo na. Tapos magtataka ka, Sir, bakit hindi ako nire-respeto? Sir, bakit hindi ako ina-appreciate? Nagsakripisyo ako, ops. Yan yung kabayaran paminsan ng pag-alis ng isang OFW. OFW, I'm not saying na it's your bad, to be honest. You are a wonderful person. Napakaswerte ng mga anak ninyo kasi hindi lahat kayang maging OFW. Hindi kayang maging tatay. Hindi kayang maging magpakananay. Because parents sometimes they want to sacrifice themselves para lang matupad yung pangarap ng anak nila. But the problem is they only see their sacrifice. They only see their pain. They only see kung ano yung nararamdaman nila without thinking kung ano yung nararamdaman ng naiwan. Na alam ko mahal niyo yung pamilya ninyo. Bilang OFW, you love the parents, your anak or yung pamilya ninyo. But please po, huwag niyong isipin na kayo lang yung naghirap. Huwag niyong isipin po na kayo lang yung nahirapan. Because by the end of the day, you are not the only one na nasasaktan. Mayroon pa yung iniwan mo.